Kinailangan nating isugod sa vet ay itong ating rescue cat kasi nanghihina na siya. Ngayong umaga talaga nagkaroon tayo ng emergency dito sa mansyon. Kasi naman napag-usapan ni na mother na mukhang nanghihina na nga daw yung isang pusa kasi parang hindi na nga siya nag-iingay. Eto na nga siya guys, talaga nakasuksok na lang siya sa gilid at halos hindi na nga siya gaanong kumakain at hindi na nga nag-iingay. Kasi naman guys, yung pusa na yan kapag dumadaan nga kami sa kanya or makita pa lang niya kami, talagang meow na siya ng meow at nagsasabi nga ng paglabas sa amin. Pero lately nga hindi na siya gaanong nag-iingay tapos ngayon nga napansin na ganyan na siya talaga kahina. Kaya naman eto, dadali na siya sa vet ngayon at unang ginawa ni Kuya Edmar niya, pinasok muna si Althea habang ito ngang si mother naghahanda na ng paglalagyan ng pusa na to. Puro pusa nga palang itatago sa kanya ngayon kasi sa totoo lang wala pa rin talaga siyang pangalan. Hindi kasi namin talaga siya pinangangalanan since ipapa-adopt pa nga talaga natin siya. Kung matatanong niyo naman kung bakit hindi pa rin naipa-adopt hanggang ngayon ay kung napanood yung previous video natin, alam nyo na napakatindi ng galis nila noon at pinagaling pa natin sila. Ngayon naman magaling na talaga siya, may mga minimal na lang na mga scratches or konting mga sugat sa katawan niya pero sobrang laki na ng pinagbago niya kesa noon. Yun nga lang, nagka-problema talaga sa kanya is bigla siyang nanghina at tingnan nyo ang payat na nga niya ngayon, hindi talaga yan ganyan dati. Eto na nga, naka-ready na siya, bale dito sa crate na to siya magsistay habang dinadala nga natin siya doon sa vet. Ngayon nga lang ulit siya makata-travel mula nga po nung makita natin silang magkapatid. Yes guys, dalawa po silang magkapatid and pares pa silang andito sa atin ngayon. At etong si pusa na to nga lang guys ang may sakit since yung kapatid niya talagang sobrang lakas pa. Mamaya nga ipapakita ko siya sa inyo. Diyos ko, ang taba pa at ang laki-laki. Nagmumukha tuloy na napag-iwanan siya ng kapatid niya kasi ang payat na niya tapos ang liit pa at eto nga sobrang hina. Eto na nga, inihanda na rin ni Kuya Edmar nyo si McQueen. Sumakay na lang rin nga si na mother at eto nag-aabang pa talaga. Etong dalawa dito para nga manghingi ng pagkain. Pero pinili na lang rin nga muna ni mother silang dalawa kay Kuya Jomar nyo para siya na nga magpakain since kailangan na nga nating dalhin etong pusang to sa vet. Eto nga, may nakaharang pa sa danong time na to. Buti na lang nga inalis yan at nakadiretso na rin talaga tayo since kailangan na natin siyang madala agad kasi medyo mahina na talaga siya. Di rin kasi talaga natin napansin agad-agad yung kalagayan niya kasi naman na busy rin talaga this past few days. Kita niyo naman sa mga vlogs natin. Pagdating naman dito sa vet, inasikaso na rin siya agad ni Doc. Ayan nga, tiningnan muna yung katawan niya. Talagang nasabi nga niya na ang payat nga daw niya. Halatang halata naman din talaga, lalo na nga kapag hinawakan. Tinanong pa nga ni Doc kung nagtataiba daw itong cat na to, pero ang sabi nga ni mothers hindi niya talaga alam since hindi kasi talaga halata guys dahil kapag nagpupo sila tinatakpan talaga nila ng mga sand nila. Tapos ang naglilinis naman ng mga pupo nila ay si Kuya Edmar nyo, tapos hindi nga bumaba si Kuya Edmar nyo nito ng sasakyan kaya hindi na agad nasabi ni mother kay Doc, pero nung matanong naman ni mother ay sinabi rin naman din. Chinek nga muna siya ni Doc yung puwet niya, yung katawan niya, yung bibig niya, yung eyes niya, lahat-lahat pati tenga, tapos saka siya kinuhanan ng dugo. Alam niyo naman kapag ganitong kinukuhanan ng dugo dito natin talaga makikita, posibleng makita kung ano ba talaga yung sakit niya. Pero amazed na amazed din ako dito kay cat na to kasi sobrang bait niya habang kinukuhanan siya ng dugo, very behave lang siya. Kahit nga nung ginaganito siya ni Doc, o tingnan nyo, talagang diretso nga lang siya at wala siyang kareklamo kahit konti kasi nga medyo mahina na rin talaga siya. Wala rin nga nag-assist kay Doc nito pero kinaya niyang kuhanan ng dugo etong si pusang to kahit mag-isa lang siya since hindi naman din siya umiibo kahit tinutusukan na siya ng karayo. Eto na nga, after siyang i-check dyan, sinabi nga ni Doc sa atin na kailangan daw muna nating iwanan siya dito, i-confine para nga syempre mas mapagaling siya since kailangan puspus ang gamutan since mahina na nga siya. Nagpaalam na rin nga muna si mother sa kanya dyan at sinabing gagaling na rin siya. Binulong talaga ni mother dyan sa pusang yan para nga syempre alam niya na pagagalingin na rin siya dito. Iniwanan na nga muna siya ni mother dyan at eto napabalik na nga si mother nito sa mansyon kasi kailangan na rin nga siya doon since hapon na rin nung time na to. Pagbalik niya, eto nga sakto, pinalabas na muna ang mga pusa at eto na nga ipapakita ko sa inyo yung kapatid niya. O diba tingnan nyo, napakalusog ng itsura. Parehas rin nga sila nagkagalis magkapatid pero tingnan nyo tong isang to, heal na heal talaga siya. Eto nga lang isang pusang to may pagkamaldito talaga ng very light lang naman. Lalaki rin nga pala siya, actually parehas sila magkapatid daw ay lalaki. O ayan diba, tingnan nyo, kitang-kita nyo naman kung gaano siya kalusog talaga. Sa tuwing lumalabas naman siya, kasama rin niya dito, eto iba rin natin mga cats, si Ming at si Musang. Alam nyo naman, rescue cats rin natin silang dalawa at tayo na rin nga mismo yung nag-adapt sa kanila. Ngayong araw rin nga kasama nila dito si Achichi paglalakad-lakad sa off-leash area, pati na rin nga si Althea. Ito naman si Musang, ikinukulong nga muna siya dito sa cage kung saan natin ikinulong ang mga musang noon. Pero hindi totoo ang musang to guys ha.
Pasensya nyo na rin ang ingin ng pack members natin kasi habang nag-voice over ako andito sila't nagkukulitan. Anyways, eto na nga si Musang. Diyan siya palagi kinukulong ni mother kasi alam nyo ba tumatakas talaga yung batang iyan kasi nga nagpapababa siya, di ba nakakaloka?